Patuloy nating pinag-aaralan at ipinaliliwanag ang Article 26 ng ating Kristiyanong pananampalataya na ang pangalan ay Belgic Confession of Faith na naisulat noong 1500. Ang ating pag-aaral sa umagang ito ay Christ's Intercession. Sa Tagalog, ang pamamagitan ni Kristo. Last Sunday, school natin, ay ating maingat na inaral at naipaliwanag na si Jesucristo lamang ang nag-iisa na tagapamagitan. Ang konteksto ng Article 26 ng Belgic Confession of Faith ay upang madistinguish ang aral ng banal na kasulatan sa established teaching ng Roman Catholic noong 1500, sapagkat ang paniniwala ng Roman Catholic noon at maging ngayon ay hindi sapat si Kristo as the only one mediator between the sinners and to the Father, or the church to the Father. Why? Kasi nakita natin na may tinatawag silang mga mediatrix, at yung mediatrix na yon ay nakita natin na pinaka-sentro sa kanila ay si Mary na binenerate ng Pope as a saint bilang mediator ng priest, ng pare o ng member ng Roman Catholic patungo sa ating Panginoong Jesucristo. At si Jesus naman, siya ang mediator para sa Ama. So sa ganung aspeto, nakita natin na sa kanila, hindi lang si Jesus ang mediator, kundi napakadami. At isa nga sa binusisi natin ay yung member ng church nila, ng Roman Catholic, mangungumpisal sa priest, sa father nila. Yung priest naman na yon, dadalhin niya doon sa saint ng kanilang parokya, si Saint Ganire. Tapos yung saint naman na yon, dadalhin niya yung kay Mary. Si Mary naman dadalhin kay Jesus. Si Jesus naman dadalhin kay God the Father. So napakaraming mediators sa kanila. At nakita natin na yung ganong mga teaching ay hindi tinuturo ng banal na kasulatan, sapagkat yung mga taong ito mula sa priest, mula sa kay Mary at sa iba pang mga saint nila, hindi ho Diyos yun. Sila ho ay hindi nakakarinig ng mga prayers at hindi ho sila mediator because they are only man. At hindi ho pwedeng maging all-knowing sila na alam nila yung ginagawa pa ng tao ngayon dito, o kaya naman ay omnipresent sila, nasa lahat ng lugar sila. Pag ganun yung paniniwala, mali po yun, sapagkat yung katangian ng Diyos ay ibinibigay mo sa katangian ng mga taong iyon. Kaya yun ho yung pinaka-reason bakit pinahayag itong Article 26 noong panahon ng 1500 sa Reformation ng mga Reformer from the Roman Catholic. At tinignan niya ho natin na sa ating unang punto ng ating pag-aaral dito sa Sunday School, Christ, the one and only mediator. Si Kristo lamang ang nag-iisa at lamang na taga-pamagitan. At yun ay nakita natin sa opening ng Article 26 na sinabi doon na Jesus is the only mediator. So nakita natin ang salitang mediator ay ito.
and I quote, is someone who goes between the two parties, seeking to bring them together. As we have already seen throughout the confession, we have offended God by our sin. We are therefore a stranger from each other. So yun yung tinignan natin. Ang ibig sabihin ng mediator ay isang tao na lumalapit bilang tagapamagitan sa dalawang magkabilang panig. At nakita natin doon na yung mediator na yon, yun yung nagiging daan, siya yung nagdadala ng kailangan ng isang partido papunta sa isang partido. Nakita natin sa ating confession na tayo ay makasalanan at ang Diyos ay na-offend natin. Ang Diyos ay sinuway natin. Tayo ay makasalanan. At sa pamamagitan nun, ang tao ay hindi makalalapit sa Ama. Dahil ang tingin ng Diyos, Ama, sa tao kapag hindi pa siya saved, kalaban, enemy. Nakita natin yon sa Romans chapter 5. Kaaway ng Diyos. Hindi lang siya basta kaaway, kundi kinapupuutan pa siya ng Diyos. At kahit sa Romans chapter 1 and even Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, na napupuot ang Diyos at patay siya, yung taong yun spiritually. So ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pag-aaral, nakita natin na sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Sa John 46. At ang sabi ng wikang Tagalog, sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya makikita natin sa kanyang sakripisyo, kanyang pagsasakripisyo, pag-offer ng kanyang sarili when he became man 2,000 years ago, yung kanyang ginawa na passive and active obedience na kinalugdan ng ating Diyos Ama ang nag-iisang tanging paraan upang ang tao ay makasila ang pagiging makasalanan, upang ang tao ay matanggal ang puot ng Diyos, upang ang tao ay maging kaibigan ng Panginoon at hindi nakaaway. Itong mga magbe-benefits dito sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, pinag-aralan natin last Sunday, makikita natin sa John chapter 17 and even in John chapter 7 na yung lahat ng ilalapit ng Ama sa kanyang anak kay Kristo. Kaya yung lahat ng hinirang ng Ama, inilapit niya sa kanyang anak, pinayaran ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, at yon ay nagpapakita na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkabuhay ay nagpapakita ng fulfillment, kaganapan sa mga hindi kayang gawin, temporary ng lumang tipan sa anyo ng paghahandog ng mga perfect animals para sa offering sa kanilang kasalanan, yung atonement nila. At yung lahat ng kaganapang iyon, o fulfillment, o ang kaganapan, ang katuparan ng ginagawa sa lumang tipan, ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't lahat ng hinirang ng Ama na binigay ni Jesus Christ, katulad ng kanyang sinasabi sa John chapter 10, verse 10 and 15, iaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa, nangangahulugan yon na si Jesus Christ ang nag-iisang mediator, nag-iisang tagapamagitan sa taong hinirang na makasalanan para mapanumbalik ang relasyon ng mga taong makasalanang hinirang ito ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That's why
John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me, o except Christ, sabi niya. So, tanging siya lamang. Yun yung nakita natin. So, ngayon, ating titingnan sa malapitan at sentro pag-aaral, yung ikalawang punto natin, Christ the one and only advocate. So dito titingnan natin ngayon yung ikalawa na si Jesucristo, ang ating tagapagtanggol o tagapagtaguyod. He is our advocate. Makikita natin yung ang salitang advocate ngayon ay ating titingnan. So sabi ko, based on our Confession of Faith of Article 26 ng Belgic Confession, pinapakita rito na si Kristo lamang ang ating tagapagtanggol o tagapagtaguyod. Sabi ng Article 26, He is our advocate. Siya ang ating tagapagtaguyod, siya ang ating tagapagtanggol. May tagapamagitan tayo sa Ama. Mayroon tayong tagapagtanggol sa Ama. Alam nyo, yan ho ang sinabi ni Apostol John sa 1 John chapter 2, verse 1. If you want, please open your Bible in 1 John chapter 2, verse 1. Now, sabi ho ng salita ng Diyos ay ganito. Mga anak, isinulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyan ay si Jesucristo ang walang sala. Verse 2. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng mga tao. Now, if you notice, sinasabi ni Apostle John, doon sa unang bahagi ng verse 1, sabi niya, mga anak. So, ibig sabihin, my children, this epistle is referring to the already saved. Sila yung mga totoong nakaranas na, sila yung mga ligtas na. And tinawag sila ni Apostle John na mga anak. So, sabi niya, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. So sinasabi ngayon ni Apostle John na meron siyang letters of epistle, itong 1 John and 2 John hanggang 3 John, sinusulat niya ito, na kung saan alam ni Apostle John na mayroong tinatawag na sanctification. Mayroong tinatawag na pinagiging banal. Of course, wag tayong magkaroon ng confusion pag sinabing pinagiging banal. At saka yung isa, banal. Ang salitang pinagiging banal, ito ay galing sa wikang English na sanctification. Ang ibig sabihin po ng sanctification ay pinagtatagumpay ng ating Panginoong Diyos ang isang mananampalataya ang anak niya sa kanyang kahinaan ng laman. Because we have enemies. First, ang kaaway na si Satanas, ang Diablo. Second, inaalok ng takbo ng sanlibutan. Pangatlo, ay ang kahinaan ng ating laman. Ang salitang sanctification ay patuloy tayong hinihiwalay ng Panginoong Diyos sa anumang uri ng kasalanan. Pero yung isa, nung tayo ay napawalang sala o na-justify, of course, alam natin na positionally, banal tayo. Naging banal tayo dahil, kanino? Dahil sa imputed righteousness ng ating Panginoong Jesucristo sa naisaling katwiran ni Jesus sa atin nang tayo ay ma-born again. Ngayon, pinapakita rito na ang isang tao, huwag niyang aakalain sa kanyang buhay na habang nandito siya sa lupa, he is a sinless, perfect believer.
in a sense. No one lived perfectly, without sin, every day sa kanyang buhay. At ang sabi ni Apostol dyan, napakaliwanag, na baka isipin natin na kapag nagkaroon tayo ng pagkakamali sa ating buhay pananampalataya, yung kanyang original readers dito sa Book of John, iisipin niya na yung kanyang salvation ay nawala na, lost na. Kapag inisip natin yung ganong mga bagay ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagkakamali sa pag-iisip natin. Ngayon, sinabi ngayon ni Apostol John, ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Bakit binanggit ngayon rito na mayroon tayong tagapamagitan sa Ama kung nagkasala tayo? Alam niyo ba, pinag-aralan natin sa first part ng ating Confession of Faith, ng Belgian Confession of Faith, Article 26, na ang tanging naging mediator natin sa Ama, na dahil makasalanan tayo ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pag-o-offer ng kanyang sarili, ng kanyang buhay doon sa cross, that is the act of His mediatorial work. Ibig sabihin, gawain, tagapamagitan niya yun. In-offer niya ang kanyang buhay. So yung makikita natin dito, na ang tagapamagitan, first, sa ating salvation, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, kung tayo ngayon ay mga anak ng Panginoong Diyos dahil pinag-aaralan natin na we are continue to sanctify sa ating mga kahinaan, meron tayong mediator, meron tayong tagapamagitan, meron tayong tagapagtaguyod. Ang tagapagtaguyod na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. He is our advocate. Siya ang nagtatanggol sa atin na sasabihin niya sa Ama na tayo ay kanyang tinubos, na tayo ay kanyang binayaran sa krus ng Kalbaryo, at ang kasalanan natin ay bayad sa nakaraan, past, present, sa inaharap, and future. Kaya yung salvation po ng totoong hinirang na tinubos ni Kristo ay bayad po ang kanyang salvation sa nakaraan na kasalanan, sa hinaharap na kasalanan, at sa kasalukuyang kasalanan niya. Mali po ang teaching na ang binayaran lang ni Jesus sa cross nung namatay siya ay yung namana natin kasalanan kay Adan. Hindi po. Mali po ang aral na ang binayaran daw na kasalanan lamang ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ay ang kasalanan na namana natin kay Adan. Hindi ho. Ang binayaran ng ating Panginoong Jesucristo ay lahat po. Hindi lang ho yung namana natin kasalanan kay Adan, kundi present and future. Kaya ang binayaran ni Jesus sa cross, past, present, and future. Now listen, dahil kung ang binayaran lang ni Jesus sa cross ay ang kasalanan natin na namana kay Adan, yun lang halimbawa binayaran. Sabi kasi ng awit 51 verse 5, ako'y makasalanan na buhat ng isilang, masama na ng ilwal. So namana natin kay Adan yon. Sabi din ng Romans chapter 5 verse 12, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan, at sa pamamagitan niya, lumaganap ang kasalanan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Now, kung ang binayaran lang ni Jesus sa cross ay yung imputed sin ni Adan. Halimbawa, pinanganak ako 1975, tapos na-born again ako, binorn again ako ng Banal na Espiritu, naligtas ako 1992. Ibig sabihin, nasa 17 years na makasalanan ako. Ngayon, kung yun lang yung binayaran ni Kristo, yung 17 years
Mula nung pinanganak ako, 1975 hanggang 1992, yung 17 years na yon, yun lang ang binayaran ni Kristo. Sa aking kasalanan, ang tanong ko ngayon ay ito. After ma-born again ako, dahil sa banal na Espiritu, binorn again ako ng banal na Espiritu. Sa tingin niyo po ba, hindi ako magkakamali? Sagot po, magkakamali po ba ako? Hindi. After na ma-born again ng isang Kristiyano, nagkakamali pa ba siya? Ano po? Ibig sabihin, 17 years, 1992, nung na-born again ako, May, natatandaan ko yon. Magkakamali ako ron eh. Ngayon, kung ang binayaran lang ni Jesus Christ, yung 17 years na pagiging makasalanan ko, at yung after ma-born again ako, hindi binayaran ni Jesus Christ yon, yung present, at saka yung magagawa ko pang kasalanan, ang tanong ko ngayon, saan na nakasalalay ang aking salvation? Kay Kristo pa ba o sa gagawin ko? Sa gagawin ko. Kaya nagiging by works ang salvation. Mali po yun. Bakit naging mali? Bakit naging mali? Bakit po naging mali? Naging mali siya. Alam niya bakit siya naging mali? Naging mali siya kasi ang binayaran lang pala ni Kristo ay yung nakaraang kasalanan ko lang at di niya binayaran yung kasalanan ko ngayon. At yung mga mali ko pang magagawa. So, nangangahulugan ang salvation, hindi nakasalalay completely kay Kristo. Kanino nakasalalay? Sa gawa ng tao. Ngayon, yun yung sinasabi ngayon dito, marahil ni Apostol John. Ang sabi ni Apostol John, eto sa verse 1 ng 1 John chapter 2. Sabi niya, ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Sabi niya, kayong mga anak ko na mananampalataya, kung magkasala man kayo, kasi hindi si John nagtuturo dito na mamuhay tayo sa kasalanan. Alam, tinuturo ang Biblia na dahil secure tayo, dahil bayad ang kasalanan natin sa nakaraan, ngayon at bukas, o magpakailanman, hindi yung nagtuturo ang Bible na mamuhay tayo sa kasalanan. Kaya ang sabi ni John, ngunit, kung magkasala ang sinuman, kung magkasala ang sinuman, ang ibig sabihin, yung mga mananampalataya, kung magkakasala man siya dahil sa kanyang weakness, dahil sa inaalok ng takbo ng sanlibutan, o dahil sa gawa ng laman, ang sabi ni Apostol John, may tagapamagitan tayo sa Ama. Meron tayong advocate, meron tayong tagapagtaguyod, meron tayong tagapagtanggol. At ang sabi, at iyan ay si Jesucristo ang walang sala. So, pinapakita ngayon dito na si Kristo ang siyang ating advocate, na siya yung tagapagtanggol natin, siya yung tagapagtaguyod natin sa salvation na meron tayo sa harapan ng ating Diyos Ama. Siya yung tagapagtanggol natin. Kaya ang sabi ngayon dito, ito, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyan ay si Jesucristo ang walang sala. So pinakikita ngayon dito na wala ho tayong aasahan bilang mga mananampalataya na hinirang, tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, na sinasabi ngayon sa atin dito na yung tagapamagitan natin sa Ama ay walang iba kundi si Kristo. Halimbawa, nakagawa ng pagkakamali ang isang anak ng Panginoong Diyos. Hindi yung nakakasila o napupurpit o nawawala ang salvation ng anak ng Diyos. Bakit po? Dahil bayad ang kanyang kasalanan sa pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang tinapos at ginawa sa krus. So ang sinasabi ngayon dito, ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung inyong maalala, ang turo ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo chapter 6, maliwanag na
Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sundin ang kanyang kalooban dito sa langit. Tapos ang sabi doon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Tapos sa dulo, may binanggit, Amen. Ang binanggit doon, salita doon, sa ibang translation, sa pangalan ni Jesucristo. So, ina-assume ni Jesus Christ sa kanyang The Lord's Prayer na ang isang anak ng ating Panginoong Diyos, laging kapag magpipray siya, paglalapit siya sa Diyos Ama, laging tinuturo na he or she need to ask the Fatherly forgiveness. Tingnan nyo patawarin mo kami sa aming mga sala. Ganito kayo manalangin. And then, nilagay, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ano yung punto rito? Ang point dito ni Jesus Christ, kahit na mga anak tayo ng ating Panginoong Diyos, nire-require ng ating Panginoong Jesus na siyasatin ang ating mga sarili kapag tayo ay lumalapit sa ating Ama na baka nakagawa tayo ng kasalanan at kailangan nating hingin ang makaamang pagpapatawad ng Diyos sa atin o yung Fatherly forgiveness dahil sa ating Panginoong Jesucristo na ating advocate, tagapamagitan na siya nagtataguyod sa atin sa Ama, pinapawalang sala po tayo. So yun po ang ibig sabihin dito. Kaya ang punto rito sa 1 John chapter 2 verse 1, ang salitang advocate o ang salitang tagapamagitan, may tagapamagitan tayo sa Ama. Sa ibang translation ng advocate, tagapagtanggol, ay ginagamit ang termo ng ito, ang salitang ito, na tagapamagitan o tagapagtanggol o yung advocate, bilang isang legal na salita sa mga sinaunang panahon. Kapag sinabing advocate, legal term po ito. Ang ibig sabihin po nito, pakinggan niyo pong mabuti, siya ang tao, yung advocate na yon, yung tagapamagitan na yon, yung tagapagtaguyod na yon, o yung tagapagtanggol na yon, siya ang lumalapit, siya ang nakikiusap, siya ang nagtatanggol ng ibang tao. Sa panahon natin, ang tawag dito ay lawyer. Awa niyo? Lawyer. Halimbawa, may sala ka, meron kang tagapagtanggol sa judge. Awa niyo? Sa hukom. Napansin niyo ba na lahat ng may kaso, hindi siya pwedeng pumunta sa korte ng naghihiring ng walang kasamang abogado? Nakuha niyo? Lahat ng mayroong sala, lahat ng mayroong kasalanan, napapatunayan man o hindi siya direktang makikipag-usap sa abogado. Wala pong ganon. Yung abogado na kinuha, nung taong nagkasala na yun yung nagtatanggol sa kanya sa abogado, sa hukom. Napansin nyo? Kaya yung lawyer, tagapamagitan yun, advocate yun, siya yung representative mo. Siya yung nagtatanggol sa iyo dito sa hukom na ito. Ang objectives niya ay ipagtanggol ka at patunayan na wala kang kasalanan. Meron bang lawyer na hindi sasabihin, kahit nga sa totoo lang, yung ibang lawyer, kahit mali na nga yung ginawa ng kliyente niya, tama pa rin ang i-present niya di ba? Sa may sa hukom, di ba? Sa judge. Ganun yun eh. Kaya yung makasalanan, yung convicted na sin, o kaya naman ay hindi pa siya convicted, basta may kasalanan siya, hindi siya makakadirect siya sa hukom. Kailangan mayroong dadaanan siya. At yung dadaanan niya ngayon, yun yung lawyer. So sa ancient world, nung panahon ng mga sinaunang panahon, ang tawag sa kanila advocate. Sila yung naninikluhod para doon sa isang taong ito na nakikiusap doon sa may mataas na authority at sinasabi na wala siyang kasalanan. Ganun yun eh. Hindi siya nagkasala. Ito yung kanyang
katayuan, pinipresent niya sa mataas na tao. Sa panahon natin, ganun yung hukom at saka yung lawyer. Siya yung advocate, siya yung nakikiusap, siya yung nagtatanggol, siya yung nagsasabi ng katangian ng kanyang kliyente na nagkamali. So ganun yung sa panahon na yan. Kaya legal term po ang salitang advocate. Sa kaparehas na pananalita, itong tagapagtaguyod, itong tagapagtanggol, itong ating tagapamagitan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng kanyang Ama. Sa harapan ng kanyang Ama. Alang-alang sa atin, si Jesus ang siyang nagiging tagapamagitan, siya yung nagsasalita, pinamamagitan niya tayo sa pamamagitan ng panalangin. Nakuha niyo? So kapag meron tayong kasalanan na naggawang mali, lumalapit tayo sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinitingnan ng Ama kung bakit tayo as in walang kasalanan dahil kay Kristo na tagapamagitan natin. Kung meron man tayong mga mananampalataya na mali na nagawa, alam niyo yung nangyayari? Meron tayong maling nagawa? Ang ating tagapamagitan na tinitingnan ng Ama kung bakit tayo pinawawalang sala ng Diyos Ama, ngayon, kapag anak tayo, meron tayong nagawang mali. Alang-alang kay Kristo lamang po. Without Christ, there is no remission of sin. Kung wala si Kristo, walang pag-uugas ng kasalanan. Without Christ, even we are children of God, there is no fatherly forgiveness. Walang makamang pagpapatawad. Kaya, pinapakita sa ating pag-aaral, Jesus Christ is our form of advocate. Siya yung advocate natin. Yung example ko kanina, dahil legal term ito, para siyang isang lawyer na nagtatanggol sa atin. Nakuha niyo punto natin? Ngayon, mga kapatid, si Jesus ang tagapagtaguyod sa kapakinabangan natin practically. Ano ibig sabihin? Number one, kapag ang sanlibutan ay kinukundi na tayo, pag sinabing kinukundi na, sinusurot niya tayo, pag sinabing kinukundi na, parang sinasabihan tayo ng ganito. Kapag ang sanlibutan, sinasabihan tayo ng ganito, kapag ang sanlibutan, sinasabihan na tayo ay makitid ang ating pag-iisip dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos, pinagtatanggol tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus is our advocate. Nakuha niyo punto natin? Jesus is our advocate. So, when the world condemn us as a narrow-minded because we follow God's word, si Jesus po ang ating nagiging tagapamagitan. Lagi niya tayong sinasabihan sa ating mga sarili na much better to live faithfully sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita sa ating mga buhay. Secondly, when our flesh raise up with us our old nature of weakness and causes us to despair, Jesus is our mediator. Ano ibig sabihin dito? Di ba kahit naman na palataya na tayo? Yun yung sinasabi ko kanina na dahil sa kahinaan ng ating laman, dahil tinuturo ng Romans chapter 7, tinuturo ng Galatians chapter 5, na despite na tayo ay na-born again na, meron pa rin kahinaan ng laman na meron tayo na lumalabas. Nakuha niyo yung punto? Kaya ang sabi ng Biblia, naglalaban ang espiritu at ang laman. Ang laman at espiritu ay magkalaban. Sinasabi ngayon dito, sa panahon na tayo ay nakagawa ng mali, at tingin natin, tayo na ang pinakamasama na gumawa ng mali. Nawawalan na tayo ng pag-asa. Ang Diyos, hindi niya kinakansila ang pagiging anak natin. Kapag lumalapit tayo at nagpapakumbaba
sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Because of our deed or done ng pagiging mali nating ginawa, ang sinasabi ng banal na kasulatan, we have advocate. And who is our advocate? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Binibigay ng Diyos ang pagpapawalang sala sa atin. Pinapatawad tayo ng Panginoong Diyos because of Jesus Christ. Siya ang nagtatanggol sa atin. Number 3, when the devil's lies reach us and say, how can God love a sinner like you? Si Jesus ang nagtatanggol sa atin. Minsan, kinukundi na tayo, parang sinasabi ng diablo, paano mo masasabing mahal ka ng Diyos? Napaka makasalanan mo. Yung ginagawa mo, masama. Yung ginagawa mo, kasalanan. We have advocate, tagapamagitan, at yun ay si Kristo. Number 4, in all of this, our answer based on God's word, that our Christ Jesus is our advocate, and our hearts can say Romans 8:34. Tingnan niyo po Tingnan niyo po yung sinasabi ng Romans 8:34. Now listen. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 34 ay ganito. Romans 8:34, ang sabi ho ay ganito. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang namamagitan sa Diyos para sa atin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus, lahat ng pinili ng Ama na binigay niya kay Kristo, hindi po niya hatulan. At ang katunayan, every time na tayo ay nagkakamali, every time na tayo ay nakagagawa ng kasalanan, at nagpapakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos, si Jesus Christ ang lumuluhog. Siya ang namamagitan para sa atin upang ipakausap niya tayo sa Diyos Ama na tayo ay patawarin dahil tayo ay kanyang tinubos at ginawang anak ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Sinasabi ng Hebrew 7:25 ay ganito. Hebrew chapter 7 verse 25. Now listen in Hebrew chapter 7 verse 25. Now listen. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So napakaganda na sinasabi ng author ng Hebrew. Dahil nga riyan, sino to? Yung sinasabi sa verse 24. Ang sabi ron, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagkaserdote. We have a high priest. We have a high priest, dakilang saserdote. At dahil dito, dahil siya ang ating dakilang saserdote, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. So kapag si Jesus ang ating tagapamagitan sa Ama, kapag siya ang tagapamagitan ng makasalanan, na ang makasalanan ay nagsuko ng kanyang buhay kay Kristo dahil binorn again siya ng banal na Espiritu, pinagkalooban siya ng pananampalataya, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagpapatunay sa Ama na tayo ay totoong nanampalataya kay Kristo at sa ating Diyos Ama. Tatanggapin ng Diyos tayo alang-alang kay Kristo. Yan ang pinapakita ngayon. Kung tayo mananampalataya na, anak na ng Diyos, nagkamali tayo, lumalapit tayo ngayon, humihingi tayo ng tawad sa Ama, tayo ay kanyang pinawawalang sala dahil kay Kristo.
Kapag tayo nananalangin sa Ama, lumalapit tayo kay Kristo, tayo ay dinididig ng Ama dahil kay Kristo. Ano pa yung sabi ng verse 25? Ang sabi ng verse 25 ay ito, sapagkat siya'y nabuhay, si Jesus ay nabubuhay. Si Jesus ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila o para sa atin. Si Kristo po ang ating tagapamagitan. So mga kapatid, what is my pastoral points dito sa ating pag-aaral? Ang dalawang katotohanan patungkol sa pagiging mediator at ang pangalawa sa pagiging advocate ng ating Panginoong Jesucristo ay isa sa pinaka malalim na umuugnay sa kanyang pagiging anak ng Diyos, sa kanyang pagkakatawang tao, at sa kanyang dalawang katangiang ito, sa kanyang pagiging isang persona. Jesus Christ is the second person of a triune God. So si Jesus, he have a one person, pero may dalawang katangian. At ano ang dalawang katangian ni Jesus na ito? Kung ito siya, number one, nakaganyan. Ito, He is man and He is a God. He is a man and He is a God. Yan ang gusto ipakita. He is our divine human mediator. Siya ang Diyos na ating tagapamagitan sa Diyos. Alam niyo bakit? Wala akong pwedeng tao na mamagitan sa Diyos. Ang pwede lang mamagitan sa Ama ay ang Diyos. Kaya nga nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Matthew 1:24-23, He is Emmanuel. God is with us. He is Jesus. He is our Savior. So doon pa lang sa Matthew 1:21, pinakita na sa virgin birth ni Jesus na ang pangalang Jesus sa kanyang pagkatao, He is Savior. Yung pangalang Emmanuel, He is God. Kaya doon pa lang sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, meron ng dalawang katangian si Jesus, man and God. So ibig sabihin, yung mediator natin ito, He is a God. He is a God. He is our divine human mediator and our divine human intercessor. So sa pagiging tao niya, siya ang tagapamagitan natin sa Ama. Kaya ang pangalan Jesus, ang kahulugan nito ay tagapagligtas. At kailan niya ginawa yon? Sa kanyang pagkatawan tao at kamatayan sa cross. Pero sa kanyang pagiging Diyos, as a human intercessor, siya ho yung namamagitan sa atin, sa Ama. Siya ang namamagitan sa atin sa Ama. Kaya sabi ng Biblia, maliwanag, na sinasabi sa Matthew chapter 17, kung meron ng dalawa o tatlo na nagtitipon sa aking pangalan, nandun ako sa kalagitnaan nila. And even in Matthew chapter 28, sinabing ganon sa verse 20, I am with you always until the end of this world. Mga kapatid, ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan sa ating pagiging makasalanan na tayo ay mayroong daan para sa banal at kataas-taasang Diyos. Walang pwedeng lumapit sa Ama. Hindi natin pwedeng lapitan ng Ama. Hindi tayo pwedeng makalapit sa Ama. Ang makasalanan, hindi siya pwedeng direktang makalapit sa Ama kung wala si Jesus na tagapamagitan niya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Kahit na tayo ngayon, anak na ng Diyos, hindi tayo makalalapit sa Ama kung hindi dahil kay Kristo. Kaya ganito ho ang senaryo. Nung tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo bilang makasalanan, pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu na sumampalataya kay Kristo. Kay Kristo. At sa pagsampalataya natin kay Kristo na yun,
pagsampalataya natin kay Kristo ngayon, immediately, pinawalang sala tayo ng Ama dahil ang katwiran at kabanalan ni Kristo ay isinalin sa atin at idinamit sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nung ikaw ay na-born again, nung pinawalang sala, tinitingnan ka ng Diyos na banal at matuwid. Bakit? Hindi dahil sa iyong katangian, kundi dahil kay Kristo na iyong pinapanampalataya. Yung po yun. Kaya kahit ngayon, pag lumalapit tayo sa Ama, ang tinitingnan ng Diyos sa atin at ba't tayo pinakikinggan? Dahil kay Kristo. Why? Because Jesus is God and man. Man and God. Member and included to the triune God. He is the second person of a triune God. Siya ang ikalawang persona ng Trinidad. Siya ang ikalawang persona, Brad, paibaba na lang, Brad. Siya ang ikalawang persona ng ano? Ng iisang Diyos. Ng iisang Diyos, baka mainit eh. Ng iisang Diyos. Siya ang ikalawang persona sa iisang Diyos. He is a man and He is a God. He is our mediator. Sabi ko ng Article 26, makalapit sa banal na kataas-taasang Diyos. Tapos, ang hindi maarok na pagitan ng Diyos sa mga anak niya ay si Kristo, ang nag-iisang tulay na Diyos at tao patungo sa ating Ama. Sinabi nga ni Athanasius, our church father, si Athanasius, God became man that man might be led to God. So sabi ni Athanasius, ang Diyos ang naging tao, ang Diyos ay naging tao upang ang taong iyan ay makapanguna sa Diyos. So nililid tayo ng Diyos, nililid tayo ng Diyos, anak sa ating Panginoong Diyos Ama. Kaya maliwanag na wala po tayong ibang advocate, wala tayong ibang tagapagtaguyod, wala tayong ibang tagapagtanggol sa Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa pagiging makasalanan natin, ang ating nag-iisang daan, nag-iisang tagapamagitan para tayo ay masave, ay walang iba kundi si Kristo na Diyos at tao. Kahit save na tayo ngayon, ang ating advocate, tagapamagitan, ay walang iba kundi si Kristo. So, ang challenge ngayon sa atin dito, kanino natin iaasa ang ating kaligtasan? Wala po iba kundi kay Kristo. Kanino tayo lalapit kapag tayo nananalangin? Wala pong iba kundi kay Kristo. Hindi sa tao, kahit gaano pa yan kabanal, wala pong tinuturo sa Bible na kailangan mong dumaan dito. Pag dumaan ka dito, sasabihin niya rito. Kapag sinabi niya rito, sasabihin niya kay Mary. Pag sinabi ni Mary, kay Kristo niya sasabihin, dadalhin niya sa Ama. Hindi mo ganon ang turo ng Bible. Sa Roman Catholic, ang faithful Roman Catholic na member, lalapit siya sa priest nila, sa pare. Yung pare na yon, ilalapit niya yon kay Mary. Ay, sorry, para mas maintindihan nyo. Kunwari, si Mario, Roman Catholic siya. Okay? May kasalanan siyang ginawa. Mabigat. Ang gagawin niya, pupunta siya kay Father. Ano gagawin niya kay Father? Ano tawag doon? Oo, pisal. Si Father naman, dadalhin niya doon doon sa sa may parokya na ano tawag doon, patron. Sa patron, ganun po yun eh. Kumari, ikaw, father ka ni San Bartolome. O, doon mo ngayon dadalhin yun. O, di ba? Ngayon, si San Bartolome naman, dadalhin niya kanino? Kay Mary. Si Mary naman, kanino niya dadalhin? Kay Jesus. Si Jesus naman, kanino niya dadalhin? Sa Father. Ang dami yung dinadaanan. Mali po yun. Para bang puro marites na lang. Di ba?
Mali po yun. Ang Biblia ay nagtuturo na we have one mediator and advocate. Siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo po, wala na pong iba. So, we are saved now. Ligtas tayo ngayon. Kailangan natin umasa kay Kristo. Nananalangin tayo, wala pong tatanggapin sa atin maliban kay Kristo na ating tagapagligtas at Panginoon. Wala na pong iba. Okay, so yun po yung pag-aaral natin sa Sunday School. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita nyo na aming napag-aralan sa ikalawang bahaging ito ng aming pag-aaral. Lord, ang prayer ko po ay patuloy na nagpaunawa at nagpaintindi itong mga salita niyo pong ito sa aming mga buhay. Tulungan niyo po na sa aming mga natutunan ito, ma-apply namin na wala po kaming ibang tagapamagitan sa inyo, kundi ang aming Panginoong Jesucristo, na siya ay Diyos, na siya ay tao. He is a man and He is a God. He is a God, He is a man. He is our complete mediator between you and us, O God. Kaya, sa salvation ng tao, tulungan niyo po kami na iasa lagi namin to kay Kristo. Nasa Kanya lang. At ito nawa ang maibahagi namin. Sa aming everyday life, nagkakamali kami. Meron kaming tagapagtanggol na every time na lalapit kami, pinapawalang sala niyo kami alang-alang kay Kristo. Kapag nananalangin kami, wala po kayong tinitingnan sa amin, kundi ang aming Panginoong Jesucristo. We have a solus Christus sa aming pong pananampalataya. Naway pagpalain niyo po ito. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Paki-off nga, Sister Rona. Okay,